sagabal na, di ba? O kumari ibaba natin yung mga damage na tarp, wala namang bayad yan, para kasi ang hirap, limang tarp ang dala-dala ko eh. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa Enderby, British Columbia. So nandito tayo sa Cedar Solution, i-pick up ng lumber. Ngayon nandito na tayo sa loob at pinakargahan na tayo nila. Ayan. Papakita ko lang sa inyo kung ilang strap ang nilalagay sa 8 feet to 10 feet. So kailangan natin ng dalawang belly strap. Then 12 feet, 14 feet, 16 feet, at least meron tatlong belly strap sa ganyan na lumber. Then siguraduhin nyo muna kung tanungin sila kung kailangan na ba lagyan ng belly strap yung ipinatong nila na kahoy. So ito yung ano guys, so ito dito tayo sa Cedar Solution. Itong karga natin na ano to, 8 feet, so dalawang belly strap ang nilagay ko dyan. Tinanong ko muna sila kung bibilihan ko na. So yun, pinabilihan na sa akin dahil 5 patong lang daw to. Dito sa second 6 na patong, kaya 3 patong, tsaka dadagdagan ulit nila ng 3 patong. So itong 10 feet, dalawang belly strap din to, dalawang belly. Then ito 14 feet, at least 3 belly strap. Dito natin batuhan, 1, 2, 3, alternate. So yan, sa kabila 14 feet din yan. So kailangan at least may 3 belly strap tayo sa 12, 14, 16 ha. Then make sure nyo guys, tanungin yung operator kung kailangan ng plastic corner itong load natin. Kasi cedar ito, may mga load tayo na may mga groove. So ito okay lang siya, wala siyang groove, plain lang siya, kaya hindi na kailangan ng plastic corner. May mga groove kasi na yung parang pinagdudugtong-dugtong yung kahoy. Kaya so ito good. Tinanong ko muna kung kailangan ng plastic corner, sabi naman nila hindi. Kaya every time na magkakarga tayo ng kahoy, lalo't cedar, ganito cedar, mga mamahaling kahoy yan, kailangan tanungin natin kung may plastic corner. Yung plastic corner guys, para hindi masira yung lumber, dahil may mga yung ina-assemble na plywood, yun, kailangan yun. So ayan, full load tayo papunta ng Beamsville, Ontario. Then meron tayong 4 na tarp, may sobra na isa. So yun guys, paalala ko, pag may sira yung tarp, please pakilaglag nyo na lang sa repair shop natin sa may tabi ng container. Kasi tulad nyan, may dala-dala pa ako na sira na tarp, pero meron tayong 4. 4 lang kailangan natin na tarp. Then lagyan nyo ng tanda kung may sira yung tarp natin. Tulad nito, yung tarp natin meron 2 banji. So lahat yan 2 banji. Ngayon kung may damage, dagdagan nyo ng 1 banji para tandaan natin na may damage yung tarp natin. Madali natin matandaan at ilaglag doon sa repair shop or doon sa tabi ng container kung saan ginagawa yan. Walang bayad yan, ilalaglag nyo lang, hindi tayo charge yan dahil kasama sa trabaho natin na masira yung tarp dahil ang karga natin bakal at kahoy. So yun, bibilihan na natin yung 14 feet yun.
Ang dungis ko kasi nga nag-tire chain ako, hindi ako tayo nakahon kanina. Dahil may na-stuck din. So tirahin muna natin to guys. Dahil matatapos na yung unang layer, pangalawang layer, 3 bundle ulit ang ipapatok nila. So yun guys, nabilihan na natin. Nalagyan na natin lahat yan ng belly. Sa 8 feet, 2 belly. 10 feet, 2 belly. Sa 14 feet, 3 belly. At least may 3. Ganon din doon sa 14. Then pag napuno na yan, tsaka natin siya i-fully secure. Bahala na kayo kung ilang strap, huwag lang isang piraso. Pero pag 14 feet, at least may 3 strap tayo ha. 8 feet to 10 feet, 2 strap sa taas. 3, 2, okay yan. Dahil ano na, may belly strap na tayo. So yan, pinupuno na lang nila. Operator ng babae oh. Ito yung sobra kong tarp oh. May sobra tayong isang tarp. Hindi natin alam, buti na lang medyo may room dito. Kung siksik to, sagabal na, di ba? O kumari, ibaba natin yung mga damage na tarp. Wala namang bayad yan. Para kasi ang hirap, 5 tarp ang dala-dala ko eh. Hinook up ko lang to, sinwitch ko lang tong trailer na to, kaya hindi ko na ibaba. Pero kung ako yan, ibababa ko yan dahil ayokong maabala yung mga susunod na gagamit ng trailer. So yung operator na yun, magaling mag-operate din yung bata yun, babae. So yun, itatarp natin to mamaya. At least buti dito walang hangin. Maganda mag-tarp. Ang dungis natin oh. Ganito talaga trabaho ng truck driver sa Canada dahil wala tayong helper, kaya madungis tayo. Alright. Okay. So yun guys, fully load na tayo. So yung naka 3 high, 3 strap kasi 12 feet, 8 feet, 10 feet. So eto, mamaya dadagdagan ko to sa ibabaw ng ng tarp. Pero okay na yan dyan, fully load na tayo. So itatarp natin to. Wag nyong kakalimutan na bilangin yung bundle, kasi pag nakatarp na yan, hindi nyo na alam kung ilang bundle yan. So ito, ang load natin ay 55 bundle. So itatarp natin to ngayon guys, within 3, 2, 1. So ayan, tapos na tayo mag-tarp. Within 3, 2, 1. Nakapag-tarp kaagad tayo. So ayan guys, huwag natin titipirin sa strap, sa bungee. So ayan, may strap tayo sa labas para habang tumatakba tayo, hindi lulubo yung natin, yung tarp. Yan, nilagyan ko siya ng strap sa labas. Ayan. So ganyan lang guys. Kailangan may strap sa labas para hindi lulubo at hindi maghihiwalay itong dugtungan na to. Ayan. So kung mapapansin nyo yung bungee ko, itong nasa likod, pahila dito. Ngayon itong sa unahan, pahila lahat ng bungee ko papunta sa likod. Para yung hangin papunta dito, yun naman doon, pahila. So kontrahan sila. Ganon din dito sa lead trailer ko. Puro pabor dito yung hila, hindi pahubad. Kasi pahubad yan sa dugtungan eh. Ito naman sa unahan, ganun din. Tingnan nyo yung bungee namin. Bungee ko. Pahila dito sa likod. Para So yun lang guys. So hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat, drive safe at takbong pogi lang. So ang bilang ng bundle natin na lumber ay 55. So yun lang. Ingat-ingat. So yun, ready to go na tayo. Kompleto na, nakuha na natin yung paperworks. At dito sa Cedar Solution guys, ilang beses na ako nabigyan dito ng bonnet tsaka t-shirt. So talaga napaka-friendly nila, napakabait, hindi tayo niraras dito. Mga operator, okay na okay. So meron na naman tayong panibagong bonnet na bigay nila. Mostly lahat pupunta dito or nagpipick up dito, binibigyan nila. So
pagkataon na nandito ako. So nabigyan na naman tayo ng bonnet. So thank you. Simpleng bagay pero na-appreciate natin dahil nga ibig sabihin pinapahalagahan tayo. Alright, so yun lang. Ingat-ingat. Thank you Cedar Solution. Happy New Year. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Highway 5. Galing tayo kahapon sa Enderby, nag-pick up ng load, di ba? So from Alberta to BC, dumaan tayo sa Highway 1. So nakita nyo guys na napakasama ng daan, worst ang daan, kaya hindi na ako bumalik doon kagabi. So ang ginawa ko, chinik ko sa Drive BC yung status ng road condition sa Trans-Canada Highway 1. Then napaka worst siya, napakasama dahil nung dinaanan ko talagang ang lakas pa ng buhos ng snow. Kaya pagkatapos ko mag-loading, nagbago ako ng plano, nagre-route o reroute dito sa Highway 5. Dahil advice ng opisina yan, kung saan tayo safe, kailangan planuhin yung biyahe natin. Doon tayo dadaan kung saan safe na hindi tayo mapapahamak. So ngayon, nandito ngayon ako sa Trans-Canada Highway 5. Papunta naman tong way na to, papuntang Edmonton. Kumbaga lumihis tayo sa way ng papuntang Calgary. Kaso lang, sarado naman ang daan dito dahil may aksidente. Pero bago ako malis kanina sa Kamloops, British Columbia, chinek ko muna yung Drive BC. Lagi natin i-check yung Drive BC kung nasa BC tayo guys. Kung sa Alberta, 511 Alberta. Kung Saskatchewan, 511 Saskatchewan. Kung Manitoba, 511 Manitoba. Pag Ontario naman, 511 Ontario. Para updated tayo sa mga dinadaanan natin. So nga kanina, bago ako umalis sa Kamloops, tiningnan ko muna yung Highway 1. Baka nagbago na nga. Dahil doon ako natulog sa Kamloops truck stop. Nung chinek ko, major delay ang highway, kaya sabi ko tuloy ako dito sa Highway 5 dahil baka masama pa rin talaga ang daan doon, dahil hindi yan maglalagay ang Drive BC ng major kung passable naman yung daanan. So baka passable pero hindi katulad sa mga karga natin na maximum load. So nandito tayo ngayon sa Highway 5. Ayan, traffic. Ayan, may towing. So nasa 50 minutes na tayo standby dito. Ayan, may pulis pa. 50 minutes na tayo naka-standby dito. Antayin na lang natin kung mag-open kasi nagdatingan na yung mga towing. May towing na dumating. Siguro truck ang na-aksidente dahil kung light lang, hindi ganun katagal ito. Or baka light nga lang kasi ang kakargahan maliit lang. So titingnan natin. Silipin natin. Ang temperature dito positive 4. Summer na summer. Pero siguro nagtunaw kaya nagsara, nagdulas. So napakahaba na ng pila Nandun yung nasiraan, na aksidente. Mostly dumadaan dito puro truck and trailer talaga. Haba na. So ito tayo sa Kirby. Madalas ang ang tabayanan natin
Sigurado hindi naman susobra na 2 hours yan. At least nakapag break tayo off duty. Pero ito ang pinaka the best way guys. Kailangan talaga natin planuhin yung mga daanan. Ito ang pinaka the best way na iwas tayo sa masamang panahon. Dahil doon sa Highway 1, yung Trans-Canada Highway 1 papunta ng Golden, Calgary, sobrang ahon lusong talaga yan. Itong highway na to, ang diferensya doon sa Highway 1 tsaka Highway 5, ang diferensya nila ng layo ay nasa 200 plus kilometer, nasa 230 kilometer. So malayo man siya, pero yung consume ng diesel tsaka dito, halos pares lang daw yan. Dahil wala namang yung opisina dyan. Medyo lang naman dito, 2 hours or 2 hours and a half ang delay natin. Doon din, ganun din ang Soma dahil ahon lusong talaga doon. Matarik ang mga ahonin doon sa Revelstoke, Golden, sa Field. Kaya nagiging cost din ng delay ng dating natin. Maiksi nga lang ang kilometer. Pero dito malayo, base sa mga kasama kong mga puti, same lang din daw ang consume ng diesel. Ang lang dito, talaga masishort tayo sa driving time, sa ilag kasi nga malayo. Oras ang pero halos pares lang din, kilometer lang ang pinagkaiba talaga. Dito mainip ka lang dahil malayo ang pakiramdam mo, pero banayad yung ahon lusong dito, banayad. Unlike sa Trans-Canada Highway 1, tarik-tarik talaga, gapang ang truck, lalo't mga super big trailer. So yun, antabayan na natin to guys, ang mangyayari kung ilang oras ang delay natin dito. So yun lang paalala ko lang, always monitor natin yung road condition para iwas tayo sa aberya. Dahil pag tayo na aberya, tayo rin madidelay, tayo mapupurwisyo. Diba? Katulad kahapon kasi kahapon nag-tire chain ako, kaya umiwas na talaga ako doon dahil napakalakas ng buhos ng snow. Tingin ko magdamag yon, hindi naman ganun kadali linisin yung highway ng mga snowplow. Kaya nagplano ako ng pinaka the best na kung saan ako safe. So yun, yun lang, paalala ko, planuhin lagi ang biyahe. Alright, so ingat-ingat lang tayo. Ayos, moving na guys. Medyo okay na, siguro na recover na yung aksidente daw pala dahil collision. So ang oras natin ay 2:20 na. Inabot tayo ng dalawang oras at 20 minutes, pero one side pa lang gumalaw. So ayan, wait na lang tayo na tayo naman ang mag-move. Alright. So ayun guys, moving na tayo. Inabot tayo ng 2 hours and 35 minutes. Ayan siya. So ayun. Alright. Dito may mga signboard talaga kung may aksidente, kaya nilalagyan nila accident scenes para alam ng mga biyahero.
trackers tsaka ano. Tanggal ang gulong ng ano. Ayun lang to, sigurado madaling araw. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy laging